Mga Lods, magandang araw sa inyo. So, ito nga pala, nanalo tayo sa may against New Zealand. First time ever, congrats sa atin. So, may nag-PM sa atin about sa winning play daw ni Coach Tim Cone. So, fourth quarter. Actually, napanood ko naman yun. Ang galing din na nangyari doon. Parang medyo naging decoy si Brownlee. Actually, hindi naman decoy. Sa kanya yung unang option sana, halos. Pero naging decoy siya eventually. So, tingnan natin. Actually, wala namang gano'ng i-breakdown doon kasi ganun kasimple yung play pero very effective. Again, you don't have to complicate things para sabihin mong maganda yung play. So, tingnan natin, okay? So, unang-una yung placement muna ng players, di ba? Sinabi ko nung nakaraang mga videos na pag gagawa tayo ng play, yung placement of players, napakahalaga nun. Lalo sa mga ganitong sitwasyon. So, ang inbounder is si Scotty Thompson. Very great passer. Maganda ang mata, di ba? Talagang wide vision. Tapos, ang nasa ibabaw, safety natin is si Chris Newsome, safety pass. So, pagka walang nangyari sa loob, di ba, walang mapasahan, yung papasahan mo dapat doon sa may labas is talagang athletic din hanggat maaari para mahabol yung bola if ever na kahit saan mo ibato. O kaya medyo napataas yung bato mo, makukuha niya yung bola. So, si Chris Newsome, very athletic, tama, okay? So, very safe yan. Tapos, yung placement lang ni Justin Brown rito at ni Kai Sotto, ang medyo parang kakaiba na meron palang gagawin dito na pwede maka-apekto. Pagka dinaya nyo, magkakaroon ng effect. So dito, ang nasa 3-point area, corner area si Kai Sotto. Tapos nasa post area sa ilalim si Justin Brownlee. Tapos elbow naman si Ramos. So usually, pagka merong open space, ito, sa harapan ni Scotty Thompson, tsaka sa harapan ni ni Dwight Ramos, yan, parang open space yan. Usually, pag gumagawa ng play, yung open space, dun tayo kukuha ng libre. Usually, ganun. So, tingnan natin. So, ang nangyari dito, si Justin Brownlee is naging screener. Okay? Naging screener siya. Actually, yung pagiging screener niya na yan, hindi talaga siya decoy. Pero siya talaga ang first option talaga dyan. Kasi ang gustong mangyari ng Gilas dito, para sa akin si Kai Sotto is, etong number 7 na bantay ni Brownlee mag-help kay Kai Sotto. Kasi sa ilalim yan delikado yan Actually, pwede nga i-lob pass yan Ngayon, pag yung number 7, medyo nagpakita ng konti kay Kai Sotto, pwedeng biglang lumabas si Justin Brownlee doon, mapapasahan. Tingnan nyo si Thompson doon nakatingin Pero hindi niya mapapasahan. Kasi nga, maganda yung naging defense ng New Zealand. So, again kung nag-help yung number 7 kay Kai Sotto, malilibre na si Justin Brownlee, makakatira na sila. Pero hindi nga ganun yung nangyari. So, ano ba yung ginawang defense ng New Zealand? Ito, pwede natin matutunan to. Squeeze under. So ano nga ba yung squeeze under? Nag-squeeze si number 7 kay Justin Brownlee and then nag-under yung bantay ni Kai Sotto. So ano nga bang advantage and disadvantage ng paggamit ng ganung klaseng scheme? Pag nag-squeeze ka, ibig sabihin yung screener, halos mawawalan na dapat yan ng threat. Bakit nag-squeeze ka So parang gusto mangyari, pasahan over yung kumukuha ng bola. So itong nag-screen, okay, si Justin Brownlee nawalan ng threat kasi naka-squeeze na si number 7 sa kanya. Yung bantay ni Kai Sotto nag-under, pwedeng pasahan si Kai Sotto rito ng over. Yun nga lang, naka-drop down yung bantay ni Chris Newsome at ni Dwight Ramos kung mapapansin nyo. Tapos, yung bantay ng inbounder nag-aabang pa kay Kai Sotto. So, what happened is, okay, naging successful sila na bantayin yung ilalim. So ngayon, dito na naging decoy si Justin Brownlee. Hindi na pinilit ni Coach Tim Cone na lagyan pa siya ng another play dyan. So, ang gagawin lang, tutuloy lang si Kai Sotto kung talagang wala, may another screen dito. May another screen dito kay Dwight Ramos. So, naging decoy si Justin Brownlee rito kasi kung mapapansin nyo, yung bantay ni Chris Newsome nakatingin dun kay Justin Brownlee. Di ba? Kasi baka umangat Doon sila natatakot So, dahil hindi siya nakatingin, nagkaroon ng surprise screen dito, nagulat siya may screen na. So, ang gagawin niya, mag-go under dapat siya. Si Dwight Ramos hindi na tumuloy sa screen. Ang ginawa niya is nag-roll na. Mga Lods, hindi yan moving screen Nung nakita niya nag-go under, biglang roll. So, hindi siya moving screen. Kahit yung mga referee pinapaliwanag yan, hindi na siya nag-screen, nag-roll na siya. So, what happened? Nag-delay siya. So, ngayon, nakita niya ano ba tawag dito? Ni Scotty Thompson, so nalibre. So, anong pwede natin matutunan dito? Yung element of surprise doon sa may screen. And, ang haharangan mo, yung dadaanan ng defender. Hindi mo siya kailangan banggain. Haharangan mo lang kung saan siya dadaan. So, dito, alam niya na dyan dadaan if ever. Yan. Nagulat siya, wala na siyang dadaanan dahil meron ng tao sa harapan niyang screener. Nung nakita niya biglang mag-go under, nag-roll na lang siya.
Okay? So ayan, pwede nyo rin matutunan yan as a screener para hindi kayo ma-moving screen. Tapos, ayan, great eye, great placement of player, di ba? Yan. Pagpasa, okay, tira. So ngayon, balikan natin si Scottie Thompson dito. Tingnan niyo si Scottie Thompson, oh. Pagpasa niya, oh. Tingnan niyo si Scottie Thompson, ang inbounder, ah. Pagtanggap, alam niya na libre. Sabi niya, tira, di ba? Well, kagaya ng sinabi ko sa inyo, one of the variables na titingnan nyo pag gumagawa kayo ng play, lalo sa ganitong sitwasyon, is yung time. Again, 6 seconds na lang. So, any first available shot kailangan nyo nang i-take. Kasi hindi nyo alam kung magkakaroon pa kayo ng available shot next time. So, first available shot, take it, and very good execution. Parang gusto ko na maniwala. Malaking bagay din talaga yung coach. Joke lang. Oy, no issue ha. But anyways, congrats sa atin. Ito, kahit papano, meron tayong konting natutunan. Para sa mga ibang nakakaalam na ng mga sinabi ko, pasensya na sa inyo ha. Kung parang nagkwento lang ako. But for some na may natutunan sa video na to, edi very good. Yun lang mga lods ha. Thank you.